So yun guys, tapos na yung configuration natin ng Bloxfruit. Try na natin kung functional siya. Yo mga brother, as promised, ito na yung ating tutorial sa pag-setup ng Bloxfruit sa M1 Pro plus QGamer. So gagawin ko to sa aking Infinix Note 30. Una, i-download natin yung pinaka-latest na application ng QGamer. Punta lang kayo sa Google, then type nyo QGamer. Automatically lalabas yan. Chinese website yan, pero wag kayong mag-alala, wala pong virus yan. I-download nyo lang mga brother yung application ng QGamer. Hintayin nyo lang hanggang matapos. Sa case ko, na-download ko na to, i-install ko na lang siya. Once installed na yung application, ang gagawin na lang natin ay i-run ito. Hanapin lang natin kung saan na-install, then run lang natin yung QGamer. So yan. So ganito pala yung user interface ng QGamer. Makikita nyo meron tayong selection dyan, meron tayong 8 option. So meron na tayong pre-made dyan na Roblox dahil yun yung ginagamit natin kapag nagla-live tayo. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng panibago. Kung bakit lumabas yung allow USB debugging, kailangan kasing nakaset or nakakonect agad yung M1 Pro sa ating device. Kapag hindi nakakonect yung M1 Pro sa ating device, hindi natin ma-set yung keys niya or yung key mapping niya. So kailangan nakakonect po yun. Nakakonect via Bluetooth, then nakakonect na rin po yung ating device via USB para sa USB debugging. Kung mapapansin nyo, niran ko na rin yung Roblox. Siyempre, ang open natin dyan yung Bloxfruit since ito yung isa-set up natin para sa ating customized key mapping. So habang inihintay natin to, ito yung mga kailangan tandaan. Dapat yung ating device ay connected via USB na doon sa ating QGamer. Then naka-on na rin po yung Bluetooth natin para nakakonect yung ating device doon sa ating converter. Huwag niyong kakalimutan yun mga brother kasi hindi nyo ginawa yun, hindi mag-o-open yung key mapping at mag-fill kayo. Ito yung latest na application ng QGamer na kung saan pwede kayo mag-edit live. Na ibig sabihin, nandun na mismo yung keys, maglalaro kayo habang ina-update yung mga key mapping. Sa ibang tutorial walang ganun dahil yung luma ang ginagamit pa rin nila. At kung umabot kayo sa bandang parting ito, sana nakasubscribe naman na kayo sa channel ko bilang suporta. Maraming salamat sa inyo dahil dinalaw nyo yung aking tahimik na buhay. Yeah! So ito na, papasok na tayo sa game. Select ko lang yung Marines at nasa private server ako ng tropa. Ang gagawin natin, yung pinakamainam pag nag-set tayo, yung Buddha. Kung bakit yung Buddha? Kasi meron siyang 5 skills. Actually sa ibang fruits naman meron din 5 skills. Pwede nyong gamitin yun. Pero sa case ko, Buddha kasi yung ginamit ko para i-set. Tandaan nyo basta may 5 skills okay lang yun. So medyo hindi ko na isa-isahin mga brother. So check nyo na lang yung ating controller. Ang pinakamahalaga dito yung mga skills natin na isi-set. Panoorin nyo na lang kung paano ko nilagay. Una kong inayos yung WASD para sa movement ito. Nga pala, pag di nyo gamay yung gantong keys, pwede nyo naman mag-experiment kung paano nyo gamitin. So sineset ko na yung mga skills natin. So 1, 2, 3, 4 lang naman yan mga brother. Madali lang yan, pwede nyo gamitin yung test para malaman nyo gumagana lahat ng keys dun sa keyboard. Ito nga pala yung setup ko pagdating sa skills. So meron tayong Z, X, C, V, and P. Ito yung pinaka-tricky part. Basta tandaan nyo na lang kung anong keys yan. Let's say nagpalit kayo sa fighting style. Ang magagamit dyan is Z, V, and P. So tuloy na natin yung setup mga brother. Kung medyo nahihirapan kayo mag-setup, pwede kayong gumalaw para maging visible lahat ng keys or yung screen button. Yung dash natin mga brother, pinares ko sa PC. Kaparehas din nung ating instinct. Yung aura ginawa kong T and yung flash step ay shift. Sa walk hindi ko nilagyan mga brother kasi hindi ko naman kailangan yung walk. So discretion nyo na yun kung gagamitin nyo yung walk. Tapos yung CBs na summoning pwede rin dito at yung sa B4 pwede rin yan mga brother, walang problema yan as long as nakikita natin sa screen. Wag nyong kakalimutan i-save yung progress nyo mga brother para hindi masayang yung pag-setup nyo. Sa una, may mga mararamdaman kayo na parang may mali, hindi gumagana. Ang gawin natin, i-refine lang natin mga brother. Ganun talaga simula. Wala namang perfecto kapag nag-set tayo ng unang perfect agad. Kailangan nating i-refine yung ginawa nating setup para makuha natin yung magandang setting dito sa ating Bloxfruit. Ano pang hinihintay natin mga brad? Bardagulan na to.
So, ganoon na lang yung continuous naman na yan. Once i-save nyo lang naman, dito, pag in-edit nyo, save lang mga idol. Save, then, quit na. Tapos ito yung kaninang setup natin. Nating gumagana. Sa una, maninibago kayo. In case na magkaroon kayo ng problema, pindutin nyo lang yung dito. Yan. Kasi naninibago pa yan. Kailangan nyo pang pinuhin. Ayan o, may aki. Kailangan walang tunog eh. Ayan mga brad o. Siyempre kapag in case na may ayan, halimbawa gumagalaw ng ganyan dire-diretso. I-menu nyo lang muna. Escape nyo muna. Tapos, i-edit nyo yung key. Kasi ito yung di masyado sakto. Mahirap isakto itong laki. Tapos, save mo lang. Tapos, quit. Try natin ulit. Okay. Pag ganito mga idol, reset character muna natin. Yan. Yan. Siyempre pinipino pa yan eh. Hindi pa masyado pulido. Dahil kalalagay lang. Till such time na magawa nyo ng maganda. Ayan. Hindi pa kasi sakto to. Titignan nyo yung connection tulad nito. Ito. Ayan. Hindi medyo nagpapahirap eh. Yung natin, movement natin. Pero pag na-kanyo na yan, napulido nyo na. Smooth na yan. Parang ganoon sa ginagawa ko sa live. Ayan. Nga pala guys, hindi ko magana yung mouse ko kasi hindi ko pa na-connect. Connect pa. So, huwag nyo kakalimutan i-connect yung Bluetooth nyo kasi hindi lalabas yung setting. Ayan na mga idol. Diba? May zoom out din mga brother. Click nyo lang itong middle button dito sa mouse natin. Pwede siya mag-scroll up, scroll down. Ayan. Scroll up ko. Tapos scroll down. So yun. Ayan, so functional yan, nakikita nyo naman sa live. Same lang yung procedure na ginawa ko. In case na hindi nyo alam yung setup yung M1 Pro nyo, nandito yung tutorial natin sa YouTube channel. So, dito ko natatapusin mga brother. Goodbye. Salamat sa panonood. Peace out.